May mga personalities doon sa grupo na parang ayaw magkaisa yung grupo at sowing intrigue. Nang iintriga doon sa mga kapwa niya kasamahan. Napakasira ulo mo, ma'am! Bakit ba galit na galit kayo kay Attorney Vic Rodriguez? Dahil nai-insecure kayo? Ito nababahala lang ako, ha? Kaya't gusto kong ilabas dito. Kasi may mga tao, alam mo, kaming mga grupo na ang habol namin ay accountability. Ha? Ay may grupo kami na parang koalisyon, maraming may PDP, may mga retired military, etc. Mga groups na in opposition to the present government dahil nga sa mga anomalyang nakikita namin. Ang problema, eto na naman, nandito na naman tayo sa talangka mentality ng mga Pilipino na dapat itanggalin natin. Yeah, may mga personalities doon sa grupo na parang ayaw magkaisa yung grupo at sowing intrigue. Nang iintriga doon sa mga kapwa niya kasamahan. Mali. Sa halip na ang tirahin nila yung flood control, yung rising prices, yung palpak na ating foreign policy, etc., etc., tinitira yung kasamahan nila. Oo. Ewan ko, etong dating Yusek yata ito na si Marlon Purificacion, ano? Oh. Ewan ko kung kaninong bata ito na vlog ng vlog, tinitira yung ibang mga opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino. Gayong kasama po namin ito. Kasama. Magkakasama po tayo. Para malaman nyo kung sino ting si Marlon Purificacion, ewan ko ba kung bakit naging Yusek ito. Ito ay isang journalist daw. Okay. Many years ago, hahanapin ko yung dokumento, and this is documented. Bahala siya kung i-demanda niya ako ng libel, pakikita ko yung pruweba. Yan ay na-entrapment operation sa Manila Hotel. Bakit? Dahil nang e-extort, nangingikil sa isang Colonel Emma Libunaw na noon ay nasa CIDG. Etong ginawa niya, tinira niya ng tinira na di umano'y protector daw ng nightclub doon si Colonel Emma Libunaw. Kaibigan ko yan, matinong pulis yan, napakatino, very straight. Lumapit sa akin, bakit naman ako ginaganito? Wala naman akong kinalaman dyan. Sabi ko, sige, hahanapin ko yung mga sources ko sa media. Tatanong ko, ano bang problema? Ang problema pala ay napakasimple lang. Gusto lang kumuha ng kwarta. Ala. Siya. So, anong nangyari? Tinagpo namin sa Manila Hotel yung si Marlon Purificacion. Nagkita kayo? Nagkita sila ni Colonel Libunaw. Okay. Binigyan siya ng 40 pesos. Ay, 40,000 pesos. Wow. 40,000 pesos. Kunyari, para suhol. Ang hindi niya alam, entrapment na pala yun. Meron ng marked money na yun. Opo. Meron na yun yung fluorescent powder. Okay. Oo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa CR, dinampot siya ng CIDG at dinala sa krame for extortion. Okay. Kanya lang, yung kanyang padrino na si Benny Antiporda, na naging opisyal din ng gobyerno, nakiusap, inarbor siya. Sabi ko, nung tumatawag sa akin si Benny, wag sa akin. Ako'y abogado lang, doon kayo makipag-usap sa complainant. May mabuting puso itong si Emma Libunaw. Pinatawad nung inarbor ni Benny Antiporda. Yan po ay facts. Hindi nyo po pwedeng baguhin yan. Yan ay dokumentado. Hindi po paninirang puri yan. Dapat malaman natin because these people are public figures. Dapat natin malaman ang karakter niyan. Yan po
ay extortionist. Si Marlon Purificacion. Ngayon, nandito sa grupo namin, iintrigahin yung mga opisyal ng partido ko. Iintrigahin yung kasama naming si Jing Paras. Oo. Kasama pa dyan yung isa, yung dating undersecretary rin yata, yung babae, yung Pam, na kung ano-anong sinasabi. Bakit ka magsasama sa isang dapat ay koalisyon na may common objective ng transparency and accountability? Ngayon, magsosoak ka ng intrigue. Ha? Mangiintriga ka. Gusto mo mag-away-away doon. Napakasama po. So, alam nyo, kagganyan po tayo, ha? At iba-ibang mga characters na may questionableng mga background ang isinasama dyan, wala pong mangyayari sa atin. Ha? Wala mangyayari sa ating bayan. Hindi pwede yung ganyan sa isang grupo. Malungkot And I yan. am warning these people. Hindi po, this is not the official party stand. I'm talking as an officer of the party. Huwag nyo pong papatulan ang mga kasamahan ko sa Partido Demokratiko Pilipino. Ako po ang makakalaban ninyo. Huwag nyong papatulan yung mga taong tumutulong, yung mga talagang sincere ang kanilang mga adikain na tumulong sa bayan, wala namang hinihinging kapalit. Katulad ni Jing Paras, huwag nyo pong gagawin yan. Ako po ang makakalaban ninyo kahit hindi nyo ako kinakalaban. Ngayon, kung kakalabanin nyo ako, labo-labo tayo. Ha? Hindi ko po kayo aatrasan. Please do not do that. Tumigil na po kayo. Nakakatalangka po kayo, mga kasama ko. Ha? Oo. Alam ko naman, ang mga tao na yung inyong mga principal ay may mga ulterior motive, gustong magbangong puri, gustong i-rehabilitate ang kanilang imahen, gustong tumakbo. Pwede naman po lahat tumakbo. Di tumakbo kayo kung gusto nyo. Well, huwag kayong naninira, lalo na yung intriga. Intriga, di ba? Wala pong kwenta yon. Okay? So ayan po ang uri ng mga tao na ngayon ay naghahasik ng pagkakabaha-bahagi dito sa mga grupo na maganda naman ang adhikain. Okay, oo. Katakot naman yan. Pero Pero kung nangungulekta yan ng kapalit na pera dun sa... oo, documented yan. Nasa akin Pangit ng naman dokumento. yun, oo. Sige. Senator Bongo came in late. Man of the hour, Mayor Baste, who waited so long for his turn also, no, na magsalita, magbigay ng mensahe. And here comes Senator Bongo, na dapat kapag tapos na yung host, wala nang papasok. Dapat nagpasintabi ka na, uy, sorry late ako, hindi na ako magsasalita. Kasi na-miss ko na yung turn ko. But then here he was given the microphone and instead still did his speech. Okay, sige na, acknowledge siya eh. But then again, dapat maaga. Because lahat tayo maaga. Ang call time namin, kuyang 8:30. We were already there before 8. Yeah. Before 8, no? To say hi, Paul. So ngayon, I don't know what made Senator Bongo late. Pero, yeah. Parang ako, uncalled for yung nagsalita pa siya after the host, after the main man na si Mayor Baste. But, again, eto ha, yung mga bashers dyan. Again, I'm criticizing, but I also would like to thank Senator Bongo for the pomelos na binigay niya. Pomelo. Eto po, na mag-deliver ng mga pomelo sa amin. But kuyang, we all know, and this kuyang, Ibi, alam mo to, we practice talaga yung strict na, not because it is a rule, pero personal practice kasi namin ni Marlon not to accept gifts. Lalo na nung nagsimula. So, mas minabuti namin, and also to the staff of Sir Bongo, alam namin nandyan kayo, nanonood, nagmo-monitor, dinonate po namin yung pomelo boxes sa mga security sa hotel. And they appreciate it naman. So, sinabi din namin sa mga security na galing yun sa office ni Senator Bongo. And of course, we sent proof dun sa staff at sinabihan din namin. And they're also very appreciative na ganun din ang ginawa. Kaya maraming salamat sa generosity mo, Senator Bongo. I was asking kuyang for for a schedule na maupo siya dito. Kaya lang ang gusto niya, pomelo. He did not agree to a schedule though. So yun. Pero maraming salamat. Yung kay Ching Paras naman, nabasa ko yung post.
Una, yung timing. Bakit na may ganyan ka na namang issue? Bakit? Dahil wala ka sa Davao, hindi ka na imbitahan? Pag-inggit, pikit. Pangalawa, yung timing pa rin. Kasi nakita ko kayo at nakapapasama ako sa ilang meeting, sa ilang consensus na meeting, no? Bago yung mga preparasyon sa ilang pagtitipon o kaganapan na gagawin o ginawa natin recently. Hindi mo masabi-sabi yan ng harapan. Pangalawa, yung laman nung post mo about sa Kingmaker Book. Nabasa mo ba yung laman ng Kingmaker Book? Na-validate mo ba yung laman ng Kingmaker Book na lahat ng sinabi ni Attorney Vic Rodriguez doon sa librong yun, nangyayari ngayon? Nakita mo ba yung katotohanan na yun? Kasi kung hindi mo nakita yun, hindi ko alam kung bulag ka o bobo ka. Aroy. Ang laman ng libro, marami nagsasabi, validation yon, validasyon yon na ganito kakurap ang gobyernong ito. Ano ang issue ron ni Jing Paras sa libro ni Attorney Vic Rodriguez na kumita raw, pinagkakitaan daw? Yung pamimigay mo libre, magpapa-imprenta ka. Magpa-Xerox ka nga lang. Attorney Torion, nagpa-presscon. Binabanggit doon sa local media ng Davao. Malaking gastos to, Xerox lang. Ito, libro ko. Umaray, Attorney Torion, dahil ilang copies yun na ipadadala sa Supreme Court, di ba? Ito pa, libro. Pangalawa, anong issue mo? Nawala naman doon sa libro. Pipilitin mo si Attorney Vic Rodriguez na sabihin ni Attorney Vic Rodriguez sa mamayang Pilipino na nakita niya si Bongbong Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Paano kung talagang hindi niya nakita? Bakit kailangan mong pilitin? Abogado ka, diba? At alam natin ang personalidad ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi siya magsasabi ng hindi totoo at ng hindi niya nararanasan, nang wala sa kanyang karanasan. So, alam ko si Jing Paras. Jing Paras. Abogado si Jing Paras. Ang alam ko nga parang fraternity brother sila ni Fraternity brothers sila. So ang catch dito, ano ang importante? Yung laman ng Kuyang Ibi, alin ang importante? Yung laman ng Kingmaker Book o yung gusto mong pilitin ng Attorney Vic Rodriguez na hindi naman niya nakita? Kasi yung ganyang batayan at yung ganyang argumento mo, Jing Paras, ang masasabi ko dyan, kung kailan ka tumanda, saka lumala ang inggit mo sa katawan. Sobra ang inggit mo at sobrang pagkabulag mo o hindi ko alam sino nagdidikta sa'yo. Hoy, sabi din ni Sir Co-op, no? Alalahanin ninyo mahabang panahon nasa poder si Bongo kay Tatay Digong, and think first, anak ni Tatay Digong si Bongo. Ba't di siya dumadalaw sa daig? Nakapunta na ba siya sa daig? Hoy, Sir Co-op, alam mo, sa mga Comment. staff na kagaya mo ni Bongo, kaya talaga hindi namin tinanggap yung pomelo na yan eh. Baka sa suha na lang kung ayan, kagaya niyan. Hindi nga namin tinanggap, pero kung makapanumbat ka, kala mo naglalaway kami sa suha. Uy, wala daw dapat siraan. Tell that to Bongo. Bongo, walang dapat siraan. And PDP also cannot claim na yung lunch na after ng event was a PDP lunch. You guys, it wasn't a PDP lunch. True. Tama, buti na open mo yun, no? True. Lumabas. Hindi lunch yun ang PDP. Meron ngang official ng PDP ron. Pinalabas. Astra Naik, you were escorted out. You want me to show the video how you were escorted out because it wasn't PDP lunch? PDP, do you want to see your member na napahiyad because she was escorted out? Do you want that? Astra Naik, you tell the truth. Kala mo hindi kita makikilala na bagong gupit ka? Ikaw ang bagong mukha ng di uninvited. Diyos ko, kung mga taong to, kung kailan kayo tumanda, dito walang siraan, Marlon. Give me my seconds. Walang siraan dito na kagaya ng claim ng marami. Dapat wala tayong siraan. Ang meron hong dapat dito is naglilinis ho tayo ng bakuran. And Senator Bongo, yung nangana sa bakuran mo, you cannot claim and steal the limelight na yung lunch na yon was a PDP lunch. Release. May nag-comment ako. At bigla ngayon, itong Chimay at Chimoy nitong isang ambisyosong maging senador na talaga namang bata-bata ito ni Marcos hanggang ngayon at ever since. Pero nagkukunyari na kasama daw sa kay Duterte ngayon, bigla akong tinira. Biglang tinira si Bongo. Pakinggan po natin itong sinasabi ni Paring Eli
na pambababoy nitong atsay at houseboy nitong tao na kingmaker daw siya. Okay, pakinggan natin. Ako pa Kuya Bibi, yung pagiging late ni Sen. BG, siguro may iba pa siyang appointment. Pero unang-una, senador ka, number 1 senator ka pa. Tapos yung host dun sa event na yon, mayor. Maaring mas mataas yung katungkulan ng senador kaysa sa mayor. Pero bilang host, hindi ba mas tama at mas angkop lang na mauna ka, dumating ka on time. At higit ng nakapagtataka, nauna pa si Vice President Sara Duterte. Kaya nangyari, ito hindi mapapansin to. Balikan niyo po yung video. Ako napansin ko agad to. Kasi sa mga observant na katulad natin, yun ang unang hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lang. Nung tinawag na si Senator Bongo, kasi dapat tapos na yung dapat ang huli magsasalita, sa pagkakaalam ko, si Mayor Baste. Pero since dumating nga si Senator Bongo ng late, after nga magsalita ni Mayor Baste, so pagtawag kay Senator Bongo, tumayo ang Mayor Baste. Paghawak ng mikropono, tumayo ang Mayor Baste at iniwan na si Senator Bongo para magsalita rin sa stage. Kung ako tatanungin nyo, ano yung gesture na yun, maring hindi sinasadya, pero sa akin parang bahala ka dyan. Tiyak ka na. Parang ginagawa ng intriga sa pagitan ni Senator Bongo at itong si Mayor Baste. Pero sa may mga pagkakataon man talaga kung malilate Ako naman personally, kausap ko si Senator Bongo just the other day. I was in Hong Kong and I had a chance to talk to him. At tinanong ko siya, Senator, mukhang itong mga tauhan ni Vic Rodriguez, lalo na itong pangit na dito sa anong pangalan nitong vlog nila, iniintriga ka. Parang pinapaaway pa kayo ni Baste. Sabi ni Senator Bongo, walang ganon. We are good friends with Baste. Pero kung pakinggan mo itong kumag na ito, itong tao ni Rodriguez, ay parang baguhan lang sila sa grupo. Kami ni Bongo, kami ni nilang mga cabinet officials ni President Duterte. Matagal na po kami. Kayong mga bagito, nagbayad lang naman kayo para makapasok kayo sa mga Duterte, trumaisob. Nangiintriga pa kayo, mga walang hiya kayo. Kayo nga yung mga pinagdudahan na mga pakawala ni Marcos. Di ba, okay, mayroon pang isa, itong chimay ni Vic Rodriguez, ito, pakinggan natin ito. Ito, buntot ng buntot kay Vic Rodriguez, taga-dala lang kanyang, ano bang tawag niyan? Portfolio. Ako, tingin ko doon sa mga meetings, chimay lang ito ni Vic Rodriguez, pero akala mo kung sino magsalita. Ang yabang-yabang, pakinggan mo nga itong babaeng itong na swangit din ang muka. Okay. Uy, sabi ni Thinkster Kalye, nangaaway ka na naman, Pam. Sabihan niyo si Bongo, siya ang huwag mang-away. Dahil after that event, bumuhos talaga ang ops kay Attorney Vic Rodriguez, ha? Sabihan mo si Bongo, huwag siyang mang-aaway. Sino ka ba, Chibay? Si Bongo, number 1 senator. Yung amo mo, kulerat sa senatorial race. At kadami-daming sa mga grupo ng mga Duterte parallel organization. Ang tingin dyan sa amo mo ay pakawala lamang ni Marcos. So, sino ka bang manglalait kay Bongo? Sino ka? Sino ba itong chimay ni Vic Rodriguez na ito? At saka saan ba galing itong dalawa nito, mga kababayan? Hindi ba nakinabang ito? Sumipsip ito sa itlog ni Marcos noong pagsampa pa lang ni Marcos pagka-presidente? Mga tangay-tangay ni Marcos ito sa Malacanang Kaya lang, nasipa dahil inaway nila yung First Lady,
alsa balutan ito lahat. Tapos ngayon, ay walang mapuntahan, outside the bakod, biglang nilapitan yung isang puting buhok na tauhan ni Duterte at nagkaayusan yata, biglang naghahari-hari ngayon sa mga organization. Tapos, manglalait pa kay Senator Bongo, number 1 senator, at number 1 tauhan ni Duterte. Kayo, sino ba kayo? Saan ba kayong lugar in the scheme of things of the Duterte group, the Duterte family, at saka sa limpusa lang naman kayo. Mayroon pang sinasabi itong kumag na babae na ito, pakinggan natin ulit. Senator Bongo, pagsabihan niyo nga ho itong si Jing Paras at si Ado Paglinawan na ang nakakarating ho kasi sa amin allegedly, ikaw daw ho ang nagro-rolyo. Kung ano man po yung mga lakas ng loob, meron yan, dalawang yan, no? Si Jing Paras na walang kaanghang-anghang ang mga salita, although kailangan ng pansinin because naglilinis tayo ng bakuran. Naglilinis ng bakuran yung mga gusto nating samahan. Kung kayo po isa sa mga nawalis, pasensyahan tayo. Baka deserve mo naman. Kaya kay Jing Paras, kung ano man yung alat na mayroon ka sa buhay mo at yung pait na yan, hindi ka magiging plan B. Hindi ka i-try mo na lang ulit sumampa sa Kongreso. Instead, na pinubuhusan mo ng oras si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Umalis lang daw dahil sa korupsyon. Well, isa-isahin natin itong sinasabi nitong Atchay ni Vic Rodriguez. Itong dalawa, anong pangalan nito? I don't even know the names of this houseboy at saka Atchay ni Vic Rodriguez na buntot ng butot sa kanya, mga tauhan niya doon sa Malacanang na sinipa din ni President Marcos at ni Lisa Araneta Marcos at walang mapuntahan. Dito nagkakalap ng lagim sa mga Duterte. First and foremost, Miss Atchay, si Jing Paras po, hindi po maalat. Mahal na mahal ito ng mga Duterte followers. As a matter of fact, ako po namumuno ng kampilan ng mga mamayan na may 36 organizations na kasama. So, wag mo akong laitin dahil baka mamaya kakainin mo yung sinasabi mo. Pangalawa, hindi po ako tauhan ni Bongo. Bongo does not have any influence on me. In the first place, ako po ay nauna pang kaibigan ni President Duterte, maybe kay Bongo. Dahil kami ni Duterte ay magkasama na sa Kongreso. We were best of friends noong 1998 pa lang. Kaya huwag kang magdadaldal kung hindi mo alam ang history namin ni President Duterte. Hindi po ako pen-sitter katulad ng amo nyo at kayong dalawang Chimoy at Atchay ni Rodriguez. Kaya huwag kayong magkamali na maglait sa akin kasi hindi ko kayo titigilan. You started this? Maalat ako? Paano ako naging maalat? I'm the leader of so many parallel organizations. Kayo, anong leadership nyo? Naka-attend ba kayo doon sa aming National Forum? Yung tao nyo nga hindi nga sumama yan sa impeachment dahil duwag Duwag. Nag-impeach kami kay Marcos, siya napakaduwag dahil ayaw niyang harapin yung amo niya dahil hanggang ngayon, magkaibigan pa rin silang dalawa. Pakawala siya ni Marcos. Atchay, tingnan mo ito. Kung ako ba ipinsitter or love na love ako ni Duterte. Ito.
Meeting ang Sakura. Dito si Jane Paras ay... Oh. Yung Vic Rodriguez ba, nakilala ka ba ni Duterte? Sumangkay ka na lang. Pero si Jing Paras, pinakilala ni Duterte sa mga leaders ng mga Muslim sa doon sa Sulu. Oh, ito si Jing Paras. Kayo ba? Mayroon kayong picture na ganun? Na pinakilala ka niya ng kilala ka ng boss sa mga kanyang mga leaders? Oh, tapos ako pa ang sasabihin mo na maalat or inaalat or whatever. Napakakapal ng mukha mo. Ang pangit-pangit naman ng mukha mo. Ha? O, ano pa uli? Ipatukar mo pa rin yung uli yung kanyang sinasabi. Mayroon pa akong sagutin doon sa kumag na ito. Si Attorney Vic Rodriguez na sinasabi niyong namamakod and all, kumalas lang yan sa korupsyon na tila baga yun ang hinahanap ninyo sa mga grupo na gusto ninyong samahan. Pag walang pera, galit ka. Pag mayroong pera, gusto mo sumama ka. Pag may impormasyon, gusto mo una ka din sa impormasyon. Anong klase ka, Jing Paras? Yung totoo, sa totoo lang. And kay Ado Paglinawan, anong klase naman pagiging matanda ang merong gusto mo sa buhay mo? Papalubog ng araw sa buhay mo? Ganyan ka pa rin? Anong meron kayo ni Jing Paras? Kung kayo nagmamahalan, kayong dalawa na lang. Ganun lang yun. Pero Kung meron ito ding- i-deny mo. Kasi ako, isang play lang ng video, iiyak ang mga supporters mo, Senator Bongo. Umalis lang daw dahil sa corruption. Ikaw nga yung tinanggal, yung amo mo ang tinanggal dahil sa corruption. O ito, pakinggan mo itong vlog na ito. Pawing basahin mo nga yan. Vic Rodriguez kasabwat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sugar smuggling. Saan yung sinita? Si Ayan. Vic Rodriguez ay nagsilbing Executive Secretary ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. noong unang bahagi ng kanyang panunungkulan. Isa sa mga kontrobersiyang umusbong sa panahong iyon ay ang umano'y issue ng sugar smuggling o illegal na pag-aangkat ng asukal kung saan limpak-limpak na salapi ang nakulimbat dahil sa pagtaas ng presyo at kakulangan sa supply sa bansa. Bilang Executive Secretary, si Vic Rodriguez ay may mahalagang papel sa pag-aproba at pagpapatupad ng mga polisiya ng Malacanang na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapanagot sa batas. Ayun. Tingnan mo. Yung amo mo, hindi naman yung away nila ni First Lady, dahil nga inimbestigahan ng Senate at nabulungan si President Marcos ni Senator Subiri nung pinag-appear yung si Mr. Rodriguez doon, at ito po yung cause. So how can he fight corruption when hanggang ngayon hindi pa na-resolve yung corruption charges for the smuggling of sugar during his time? Kaya wag kayong magpapasa magpapahamak ng ibang tao dahil wala po kayong makikitang ginawa namin during my time with President Duterte sa aming samahan, sa aming friendship, sa aming pagsasama ni Bongo. Unang-una, bakit nyo tinitira si Bongo? Anong ginawa ni Bongo sa inyo? Si Bongo walang kinalaman sa akin. Huwag ka mag-warning kay Bongo. Senator yan. Kayo, talunan na senador. Napaka kulirat nyo sa eleksyon. At ngayon, gusto nyo umaaligid-aligid kay VP Sara in the hope na pagtingin ni Sara, gagawin ka. Paano ka naman kukunin ni Sara? Sama ito si Rodriguez, sama doon sa Japan, sama kung saan-saan, in the hope na kunin siya ni VP Sara dahil number 1 si Sara sa survey. I'll cross my finger. Sasabihin mo, maalat or ako, plan B? Anong plan B? Hindi po ako outsider. I'm an insider.
I'm a Duterte loyalist. Kayo, Marcos loyalist. Pakawala lang kayo ni Marcos kasi nakinabang kayo kay Marcos. Ilang months ka, ha? Atchay. O Chimoy, ilang months kayo kumukubra doon kay Marcos? Ha? Ilang pera na kinuha nyo sa opisina ni Marcos habang mga Chimoy at Chimay kayo ni Vic Rodriguez doon sa Malacanang? Kaya huwag kayong manglalait, huwag nyong tirahin si Bongo. Ha? Si Bongo ang number 1 senator. Yung tao nyo, yung amo nyo. Anong number sa Senado? Ha? More than 20. As against sinisira nyo si Bongo, iniintrigahan nyo pa si Bongo, ha? Na parang inirapan ni Baste. Hindi po totoo yan. Kausap ko si Bongo. They are best of friends ni Baste. Tapos kayo mga bagong salta lang sa grupo, mang-iintriga pa kayo between Baste and Bongo. Napakasira ulo mo, ma'am. Ha? You are just a housemaid or whatever. I don't know what's your role with yung impostor na kingmaker. I don't know what's your role. Ha? O kung gusto niyo makipagdebate, yung amo nyo, debate kami. Anywhere, any place. Ha? No. Ako po, sina-challenge ko kayo lahat yan. Yung mga nag-ambisyon na sama ng sama kay BP, maski wala pang pinipili si BP, aligid kayo ng aligid. Hindi kayo nahihiya na hindi nyo hinantayin ang ating Vice President na pumili ng kanyang favorite na senador. Ha? Kung kayo nagkakandara pa at nagpasipsip doon sa Davao o kung saan man kasi gusto nyong piliin ni BP Sara maski hindi pa siya ready, nagsisiksikan kayo, ako, I'm willing to sign any document. I'm not running for senator, for any public office. I am officially retired. Ang hinahangad ko na lang, maservisyohan ko si President Rodrigo Duterte at ipaglaban natin ang laban natin dito sa bangag na Pangulo. Paglaban natin na protektahan ang taong bayan sa korupsyon, sa matinding korupsyon. And sino itong number 1 corrupt? Sinabi ni Saldico, ito ang amo ni Vic Rodriguez na hanggang ngayon, ang dami pa sa grupo namin na nagdududa kung talaga bang si Vic Rodriguez ay tunay na oposisyon or taking advantage lang kasi doon sa kabilang side, hindi naman siya kukunin na senador. So dito siya, nag-aaligid para kunin, pero ang puso at diwa niyan na kay Marcos pa rin, maski anong titingnan nyo. Dahil pakawala yan ni Marcos, mga kababayan. Yun ang pakinggan mo, Atchay. Huwag mo akong laitin dahil anywhere, any day, any time, I will face all of you. May alat daw ako. Paring Eli, ano masasabi mo doon sa mga panglalait ng babae na yan? Sige, yun lang. At siguro, dapat walang personal kung pag-atake, di ba? Yun lang. Kung ano issue dapat. Okay, Yeah. so tingnan natin. Personal ba yung issue natin o yung kanya ang personal? Hindi, yung kanilang issue, sinagot mo lang naman. So, Personal ka. pinersonal tayo. Nag-comment lang ako kay Ado. Ba't nagkamayan na kami ni Vic Rodriguez? Even if I have no respect for this guy, I even shook hands for the sake of our friends around. Pero, kung ganito ang mga ugali ng mga Atchay at saka Chimoy, baka lalo kang maging kulela at baka number 30 ka sa susunod na eleksyon, Mr. Vic Rodriguez. Yeah. Doon naman sa akin, yung gusto ko rin i-address, sa extortion daw. Alam mo, Perdi, hindi kita papatulan. Naturing ang abogado ka. Kung totoo yung sinasabi mo, magharap ka. Ilantad mo sa publiko kung anong piskal, anong judge na ipasok yan at saka kita papaniwalaan at doon ka dapat din paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Babalik natin yung issue rito. Saan nag-umpisa ito?
doon sa ginagawang panlalait nitong Jing Paras kay Attorney Vic Rodriguez. Bakit ba galit na galit kayo kay Attorney Vic Rodriguez? Dahil nai-insecure kayo? Dahil mas napapansin siya ng publiko at mas napapansin siya ng pamilya Duterte, at alam mo na nung nandito pa si PRRD, nung hindi siya pinakidnap, hindi pa siya kinikidnap, alam mo na agad na gustong-gusto siya ni PRRD. Ang issue mo, bakit hindi sabihin ni Attorney Vic Rodriguez na nakita niya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang Bongbong Marcos? Bakit mo pipilitin? Hindi niya nakita. Bakit wala kang issue laban sa mga kasamahan mo sa Duterte administration, sa gobyerno ng Duterte administration? Bakit mo sila hindi silipin at hanapan nasan sila ngayon? Bakit ang mga may ingay ngayon na personalidad ay mga taong hindi kailanman nakasama sa gobyerno ni PRRD nung panahon niya sa Malacanang? At sinabi din yata doon, Marlon, na kapag kaibigan niya mabait na tao, then call out your friends sa accusation na meron ang isang sundalong kanin na siya ay nasuhulan ng taong ito ng ganitong halaga. Call him out also, bakit hindi nagsasalita pagdating ng direct support kay Inday Sara Duterte para ipagtanggol ito. Call him out also sa hindi niya pakikipaglaban sa minority para bigyan ng boses ang marami bilang siya ang pinaka-nakinabang sa eleksyon na nangyari kamakailan at naging numero 1 pa dahil gamit ang pangalang PRRD. Call him out kung mabait siya, kung bakit hanggang ngayon hindi ka dumadalaw kay PRRD sa The Hague. Simple lang. And ako I'm glad to be a Chimay. Ako naman, And may nag-comment dito may nag-comment dito, Benny Antiporda. Jing Paras, may utang ka raw na 1 million pesos kay Benny Antiporda, bayaran mo. Eugene Paras, meron ka daw standing bill sa isang restaurant na tinakbuhan mo yung resibo. Daw lang. Tapos baka daw may maleta din sila. Hindi, may nabasa ko dito, baka tayo daw ang may maleta. Ay naku po, kung ako ay may maleta, hindi po Shein ang t-shirt ko. Ay, sa mga leaders na meron tayo, di ba, minsan na nating na-comment talaga, yung success ng araw ng Davao, yung success ng isang Baste Duterte, yung success ng isang VP Sara, ng mga Duterte yung nandyan, and the whole of the Dutertes, no? At yung Davao City, yung appreciation natin, Mayor Baste cannot make it on his own lang, na siya lang. He cannot. He needs to have the Chimoy and the Chimay around him. Thanks for watching, guys. Subscribe now for more updates. Lemon Logic PH po. Naglilingkod.